Ganyan. Uy! Isa pa. Ano yan? Jack and Poy? In English, rock, paper, scissors. Wow. Okay yan masaya nga yan guys. Pero alam niyo ba, may ibang uso na ngayon? Ano? Oo, luma na yan eh. Ha? Yung uso ngayon ay rock, paper, crayons. Ha? Ang kailangan nyo lang, ang mga ito. Microwave, crayons, mga bato. Bato! May glitters tayo, may glue tayo na may kulay. Wow, At itong tong na ito, panghawak ng mainit na bato pagtapos ilagay sa microwave. Okay. So, lalagay ko ang ating mga bato, okay, sa isang glass bowl. Papasok natin siya dito. And then lagay natin sa high at 2 minutes. Mittens. Tama, mittens. Ang init na yan. Mag-ingat ka, Kuya Chris. Init? Habang mainit pa siya, Ang gagawin? Okay. huwag gagamitin ng inyong kamay. Chris. Ito, ano Oh ba? my gosh, excited na Go. ako. Go, lang kayo. Sulatan mo. Oh my gosh, ang galing. See? Ayaw nga. Mainit, tawag niyo hawakan Ang yung saya, bato. di ba? Glitters kami. Pwede niyo lagyan ng glitters. Oo nga. Oo, yung dilaw. Para tayo mga magagaling na chef. I Believers! Kayo na bahala ang gumawa ng inyong sariling design? I believe! Ang pangunahing sangkap ng crayons ay paraffin wax, gaya ng ginagamit sa mga kandila. Saan ito galing? Sa petroleum. Pagkatapos gawing gasolina at motor oil ang petroleum, ang latak o sapal nito ay pinipino. Sinasala at ginagawang refined byproducts. Isa sa mga ito ay paraffin na naging commercially available simula 1867. Liquid ang paraffin sa temperaturang 57 degrees Celsius pataas. Ang modernong crayon ay pinaghalong paraffin wax at color pigment o pampakulay. Itong mixture ng colored hot wax ay isinasalin sa molding machines o hulmahan. At sa loob ng 4 to 7 minutes, lumalamig at tumitigas na ang crayons. Sa experiment natin, pinainitan ang mga bato sa temperaturang mas mataas pa sa 57 degrees Celsius. Kaya nung idinikit sa mga bato ang crayons, natunaw ang mga ito. Lumipat ang kulay at wax sa bato. Sa pagtunaw ng mga crayon, malaking factor ang kulay nito. Mas mabilis matunaw ang maiitim na crayons dahil sa dark pigments ng mga ito. Tandaan, the dark colors absorb heat more than light colors. Ito ay dahil sa mga bagay na itim ay nag-absorb ng lahat ng wavelengths of light at kino-convert sila sa heat. Kaya umiinit ang bagay. Samantala, ang mga bagay na puti ay nagre-reflect ng lahat ng wavelengths of light. Kaya hindi nako-convert sa init ang ilaw at hindi gaano umiinit ang bagay. Kaya kung napansin ninyo, konting dampi lang ng dark-colored crayons, marami na agad ang natunaw dito. Mas matagal ng kaunti nung light-colored crayons ang ginamit. I believe.